One day, isang araw, namamasyal ako sa Angeles City, Pampanga. And nadaan ako tong 7-Eleven. Kakaiba siya kumpara sa mga ordinary 7-Eleven, di ba? Pinasok ko, tignan mo yung loob. Parang yung mga convenience store sa gasoline station, di ba? May mga tables and chairs, pwede kang tumambay. Ang daming tinda, pati nga itong mga F1 memorabilias, meron sila. Kaso hindi ako fan ni Lance Stroll. Hot Wheels, marami din, di ba? Nasabi kong kakaiba to dahil napakalaki nito, ang daming pagkain. Although alam ko pagkain mainly tinda ng 7-Eleven, pero ito is next level. Ang dami nilang baked goods, gaya niyan, mga croissants, waffles, fried chicken, sandwiches. Mukhang masarap tumambay dito at meron pang ramen. Pero mo yun, well, nakakatuwa nga lang. Kaya nga na nabanggit ko kanina, andito ako sa Angeles City, Pampanga. Pauwi na sana ako pero naisipan kong dalawin ng aking tropa. Dito na ako dumaan dahil alam ko mas mapapadali ang biyahe ko dahil dito may shortcut papuntang Capas Tarlac. Okay, susamahan niyo ako guys sa biyahe ko papunta sa aking tropa. Welcome back to the vlog. Since nandito ako sa Angeles City, naisip ko dalawin yung aking kaibigan. Medyo malayo pa dito sa Angeles pero I think it's about time na dalawin ko siya at meron siyang bagong bukas na shop. Itong shop na to is hindi car related pero pwedeng i-relate sa car, pwedeng gawing tambayan. I'm just happy and proud na nakapagtayo siya ng ganitong shop. Dati ang daanan namin papunta doon is SCTEX and then going to the inner cities. Pero ngayon meron ng bagong gawa na daan. So I'm sure most of you nakadaan na rin dito sa daan na to. Akat niya yung trip for a significant amount of time dahil nga dire-diretso tsaka walang traffic, walang masyadong mga kasabay na sasakyan. And napakaganda ng daan. I'm talking about the NCC New Clark City Highway. Siguro iba sa inyo may idea na kung ano yung sinasabi ko. Kung napapansin nyo, bigla nagsulputan ng mga kapihan. Kung saan ako nakatira sa Subic, kabila ang kapihan ngayon. So, nakapag-tayo ko yung barkada ko namin sa coffee shop. And it's called Dark Cafe. Hindi dahil dark yung service nila o dark yung kape nila. Yung Dark Cafe is acronym sa mga names ng family members, father, mother, and their 3 children. So samahan niyo ako punta tayo sa coffee shop ng aking tropa sa Capas Tarlac. Philinbest Mimosa. May bagong magbubukas dito na mall, Philinbest Malls. Dadaanan natin itong malaking tulay na to na very unique ang design. Ewan ko kung anong lugar na to sa Pampanga. Mabalakat na ba dito? Ayun. Shoutout nga pala sa Old Schooler Pampanga. Matagal ko na kayo hindi nakakasama. So I'm sure nakakadaan kayo dito, di ba? Baka minsan magkaroon kayo ng fun run or meet. Sana makasama din ako. Baka pwedeng tambay tayo dito sa coffee shop ng tropa. Malaki ang parking space niya. Mamaya makikita nyo. Sana one day makapagkaroon tayo ng cars and coffee. Kumbaga dadali natin yung mga old school natin, papatakboy natin dito sa NCC na napakaganda, napakaluwag. Tapos destination natin yung coffee shop nga ng tropa. Tambay lang, tambay, magkape, sumibog, tapos uwian na. Sana makapag-organize tayo ng event na ganun one day. Bali, ito na yung NCC. Sa mga hindi pa nakakadaan dito, kita nyo kung gaano kalawak dito. Saka wala masyadong dumadaan. Pangarap kong pa dalhin dito yung si Backstype. One day dadalhin ko yung Backstype sa coffee shop ni Relly. Napakahaba nito, napakalawak.
pantay-pantay, kaya maalog. Pero itong part na to sa NCC, ang kinis yung pagkakagawa nila. Rice terraces, guys. Gagawin nilang rice terraces. Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid! O, diba? Sana one day madala ko si Backstyle dito na walang aberya, walang tirik. Kasi masarap mag long drive ng ganito eh. Walang kasalo sa daan. Ay, hindi ko pa nasubukan dumaan dito ng gabi. Pero most probably maliwanag siguro dahil punong-punong ng solar lights. Mahirap lang masiraan dito dahil as I've said, wala masyadong dumadaan. Tsaka walang malapit na bahay or tindahan. Oh, overheat ka, wala kang makukunan ng tubig. Matuyuan ka ng gas, wala kang mabilan ng gas. Maflatan ka, walang vulcanizing shop anywhere. So masyadong diretso yung mga daan dito, masyadong smooth. So mga tiga rito, tingin nyo walang nag-drag race dito paggabi. Para kasing sarap mag-drag race dito, di ba? I know, bawal, pero bawal pag nasita ka. Saka bawal kung may sisita, di ba? Kita nyo yan, no? Pwede mag-drag race. Okay, dito na tayo sa end ng NCC and this is the National Road of Capas Tarlac. Barangay Santa Lucia. Kapihan. Alright, we made it. So ito ang dark cafe ng aking tropang Relly. Located siya dito sa Botolan, Capas Road. Bali ito yung daan na nagkokonekta sa Tarlac and Zambales. Pag diniretso mo yan, ang labas mo, Botolan, Zambales. Ang alam ko, hindi pa tapos yung daan. So dito siya located along the highway. Medyo konti lang ang dumadaan dito. Definitely yung mga dumadaan dito masisiyahan dahil out of nowhere, biglang may coffee shop. So karamihan dumadaan dito mga nag-trail na 4-wheelers, adventure bikes, may mga riders din na dumadaan dito. So definitely ma-appreciate nila na sa ruta nila merong ganitong coffee shop dito. Yung pare ko ang nag-design yan, siyang nag-conceptualize, silang mag-asawa. And ang concept niya rito, mahilig siya sa flowers. Kung napapansin nyo, napakaraming flowers sa harap. Mostly bougainvillea, gaya nito. Yan, dami niyan. Ayan pa, sari-saring bougainvillea. Tapos merong bonsai doon, mamaya ipapakita ko sa inyo. Iba-ibang kulay. Diba? Ang ganda. So right now, sarado sila. They're about to open in 20 minutes time. Open sila sa umaga, 7 to 10. Sa hapon hanggang gabi, 3 to 10 yata ng gabi. Sa mga mahilig sa kotse dyan, old schooler, Pampanga, eyeball naman tayo dito minsan. Cars and Coffee. Pwede tayo humataw-hataw dyan, no? Wala masyadong dumadaan. Tapos tatambay dito, malawak naman yung parking. Kape-kape, kwentuhan, di ba? Sasama ako pag pumunta kayo rito. So, mamaya pasok tayo sa loob pero
pakita ko muna sa inyo itong labas. Pakita ko yung bagong pakulo ni paring Relly para naman dagdag attraction habang nagkakape ka. Yung mga anak nyo, may for you yourself, pwedeng mag-enjoy dito. Nag-install siya ng bagong attraction dito na remote controlled cars, trucks, crawlers, at nag-install din siya ng, ewan ko kung ang tawag dito, ng pit para magamit mo yung payloaders, bulldozers. Doon sa other end, nagtayo naman siya ng trail para sa crawler. O yan yung ginawa niya. Ayun o, ang cute. O, di ba? So bali ito nga pala ang aking kumpare, pare Relly. Siya ang owner together with his wife. Siya ang may-ari nitong Dark Cafe. Hello po. O pare Relly, kamusta? Nice naman pre. Salamat sa sa pagdalaw ninyo dito, Sir Bong. At salamat sa pag-feature ng cafe at ng RC Trail. Oo nga. Bagong feature ng ngayon ng Dark Cafe. Oo nga, napansin ko. Paano ba to pre? Bring your own toy or may sarili kang Meron akong 2 unit na pwede nilang i-rent kung gusto nila mag-rent. That's 200 pesos per 30 minutes. Pero kung meron silang unit, they can play anytime. May bayad? Wala na, free na 'yon. Free na 'yon. Talaga? Yun na ang feature namin dito. At saka for now, yung kasi meron ako din doon, yung nasa tent. Yan yung mga excavators. Medyo umulan lang kahapon kaya sininop namin ng konti. Mamayang gabi ilalabas 'yon. Total meron naman siyang solar lights doon. Maraming naglalaro diyan. Yan, free yan. Hanggang sa hanggang further notice kasi sa ngayon binibigyan natin ng daan at saka ng leeway yung mga nag-aabang ng coffee. Okay. Habang naghihintay sila, pwede sila maglaro for free. Pero itong mga RC natin na crawlers, yan, pwede sila mag-rent. May 2 units ako ng sa ngayon, may 2 units na ako ng RC natin dito na crawler. Alright, so narinig nyo yun guys, kung may sarili kayong crawler, pwede nyo gamitin itong truck niya for free. Or for a very reasonable price naman, pwede nyo i-rent yung crawler niya para naman makapag-enjoy kayo dito. Kailan pa nagbukas tong coffee shop mo pre? Nagbukas kami noong December 20th ng last year. So mag-ano pa lang siya ngayon, magpo 4 months, 5 months. Bago pa lang Oo, pala. bago pa lang to. At saka ang mga maganda naman ang feedback sa mga customers, sa mga consumers. At saka marami kasing pumupunta rito, may isang view deck diyan sa Sitio Baag ng San Jose, Tarlac. Sa buong lugar na to, ito lang yata ang coffee shop na nakita ko rito. Na hindi gaya sa Subic, nakabi-kabila ang coffee shop. Kaya as I've said earlier, yung mga dumadayo rito, I'm sure magugulat at matutuwa. Bigla sila may makikitang coffee shop dito na pwede nilang tambayan.
And of course, especially during the afternoon, nandoon yung sunset. Kaya pwede ka umupo daw, manood ka ng sunset. So ipakita natin naman dito yung libangan ng mga bata. I mean, hindi naman pambata lang to, pwedeng for adults din kung gusto nyo maglibang dito. Nabanggit niya nga kanina na libre dito. So as you can see, yung pwesto ng mga maglalaro dito, may mga maliliit na upuan dyan. Tapos merong ipa dito, yun ang paglalaroan. Anong tawag dito pre? Excavator, payloader, Adam truck, excavator, payloader, excavator. Yan ang pwede nyong gamitin for free, at least for the time being. Kaya samantalahin nyo na, punta na kayo rito. O kung ayaw nyo naman to, nandun yung truck na crawlers. Okay, tinry ko, nakakaaliw din. Kahit for a grown up man, nakakaaliw pa rin. So at least kahit hindi ka naman coffee lover, kung lover ka naman ng mga RC cars, mag-enjoy ka pa rin dito sa Dark Cafe. Tsaka tahimik yung lugar, maaliwalas, makapag-relax ka talaga. Ito yung bonsai na sinasabi ko kanina. Ewan ko kung ilang taon na to. And meron din dito sa kabila. Yan. Tapos merong swing doon, swing couch ba tawag yan? Hanging couch. Mayroong couch din dyan. Tapos dito sa kabila, ito yung nakaraang menu nila, yung nakaraang Mother's Day. So nag-offer sila dito ng snacks like this one, sandwiches with fries, waffle, napakasarap niyan, and silog meals. Pasok tayo. At isa pa sa pinakamagandang feature nitong cafe na to, pwede ka mag-pet ng cats. Ayan, marami silang cats sa loob. Pwede ka bumili ng pagkain ng pusa, pasok sa loob, pakainin mo sila. Nagtitinda rin sila mga cakes, yan, cheesecake, tapos carrot cake. And then this is their menu. And then let's check out the comfort room. Isa sa mga tinitingnan ko sa mga establishments, yung mga comfort room. Siyempre, kailangan malinis. Ayaw naman natin na sa laula yung mga comfort rooms, di ba? I'm sure, kahit kayo, yung mga bahay nyo, gusto nyo malinis yung banyo. What more, kung pupunta kayo sa mga kainan, mga kapihan na ganito, tapos madumi yung CR. So, easy din, malamig dito sa loob. Maliit yung place, cute, cozy, maliwalas naman. So, masarap tumambay dito. Sana makabalik ako rito. Dala ko si Baxtag dahil maganda yung daan papunta rito. And matagal ko na rin hindi nalo-long drive si Baxtag. Ang kasama ko palagi si Trusty Old Fortuner. Ito nga pala yung kotse ni Paring Relly. Suzuki Swift. Model 2022 yata to. O 2021. I'm not sure. Pinarap niya yung bubong ng white and then naka clear blue tint courtesy of Paring Bernie. Bala ko rin ipa-clear blue tint itong Fortuner ko. Medyo pricey yata, lalo na yung ceramic. Pero yun ang pangarap ko para dito sa Fortuner ko. Medyo kumukulimlim na, mukhang buhos yung malakas ang ulan. Kaya, I guess it's time to go home. I'm glad na nabisita ko si Paring Relly at si Maring Rosel dito sa kanilang coffee shop. And
wishing them the best of luck. Sana pumatok itong coffee shop nila. Sa iyo pare Relly, good luck sa iyong coffee shop. Negosyo yan, minsan malakas, minsan matumal, ganun talaga. Huwag mo lang susukuan. Ang mahalaga, sarili mo yung pwesto mo, hindi ka nagbabayad ng upa, malaking bagay na yan. Alright, so yun muna ang video natin for today. Salamat sa pagsama dito sa pagdalo ko sa aking tropa dito sa Kapas Tarlac. Once again, kung maligaw kayo dito sa lugar na to, please make sure check out this coffee shop. Hindi kayo madidisappoint. Lalo-lalo na sa Tapsilog. Yun ang kinain ko kanina lunch, napakasarap. Alright, so thank you very much for watching guys. I will see you in the next one.